gagawa tayo ng fried rice. Ayan, ito yung para ito doon sa mga taong mahilig mag-breakfast ng fried rice. Ayan, so since nagki-crave po kami ng fried rice, gagawa tayo ngayon ng aming almusal. Ito na. Kasi namimiss namin kumain ni Budots ng fried rice. So, magluluto po kami ngayon. So, guys, samahan niyo po ako sa aking pagluluto ng aming breakfast. Ayan. Let's go, guys! So, ito na, guys. Kapag napainit na natin yung wok, ilagay natin yung mantika. Ayan. So, bago ko umpisahan yung fried rice, guys, isisingit ko muna ang aming ulam ngayon. Ayan, bumili kami ng chicken loaf. Ayan, spicy po yan. Masarap ang lasa niya. Ayan, so isisingit muna namin siya para ready na ang aming ulam. Pero sa totoo guys, kahit walang ulam na ilagay doon sa fried rice, okay lang po kasi kumpleto na siya ng halo. Guys, kapag nagprito kayo nitong chicken loaf na to or meat loaf, wag nyo pong i-over fry kasi mas masarap siyang kainin kapag katamtaman lang yung pagkaluto. Dahil pag super na ang pagka-fry nyo, magda-dry po yung meat loaf o chicken loaf. So ayan guys, tanggalin na natin yung ating meat loaf. Chicken loaf pala. Tingnan nyo, ako talagang nagkamali. So ayan guys, tanggalin na natin siya. Ayan, habang tinatanggal natin sa mantika yung ating chicken loaf, ayan, meron naman pong naka-ready dyan na isunod nating ipa-fry. So, ilagay na po natin ang ating kikiam. Ayan, guys. Baka hindi nyo pa po na-try. Masarap ilagay sa fried rice ang kikiam. Ayan, bagong recipe po namin yan. Ngayon ko lang naman siya sinubukan, pero masarap pala talaga ang lasa niya. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kompleto na ang ricado niya. Kahit huwag ka nang mag-ulam dahil nandyan na lahat sa loob ng fried rice. So, ayan guys, pag-brownin lang natin yung kikiam. Ayan, ganyan lang ang kulay niya. Luto na yan guys. Ayan, so tanggalin na natin siya sa mantika. So, ayan guys, tanggalin na natin yung kikiam. Isunod naman natin yung ating scrambled egg. Ayan guys. Hindi ko na nilagay kung ilang pirasong itlog yan guys. Kayo na ang bahala dahil kayo naman ang kakain. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng mas maraming itlog o mas marami pang halong ricado. Ayan guys. So, ganyan lang. Huwag nyo masyadong patigasin yung pagkaluto. Ayan, konti lang, yung mawala lang yung liquid niya. So, ayan guys, pwede na natin yung tanggalin. Tanggalin na natin sa mantika. Ayan, syempre guys, ilagay natin siya sa malinis na plato. So, ayan na, natanggal na. Isunod natin yung bawang. Ayan, nasa sa inyo guys kung gusto nyo ng ganyang ini-slice lang ng maliliit or gusto nyo ng pino, nasa sa inyo po yan. Siyempre, isunod natin yung carrots. Ayan. Inihiwa-hiwa rin po siya ng maliliit. So, ayan, igisa-gisa natin siya. Mas masarap na maigisa siya ng maayos sa garlic dahil mas mabango at mas malasa. At siyempre, ilagay na natin yung ating rice. Guys, ganyan ang kulay ng rice namin dahil may halo po siyang shireye or yung vermicelli noodles. Dahil yan po ay rice dito sa Lebanon. Kumbaga yan ang kanilang kanin. Arabic rice po yan. Pero masarap siya guys. Kapag nasubukan nyo, magugustuhan nyo po yan. So ayan, ihalo-halo lang po natin siya ng maayos. Halo lang guys, halo-halo lang kasi kailangan nating painitin ng gusto yung kanin bago natin ilagay yung iba pang mga halo. Ayan, siguraduhin na halo siya ng maayos. Ayan, may mga buo-buo pa.
Tapos, hiwa-hiwain naman po natin yung ating scrambled egg ng maliliit. Ayan, ganyan siya guys. Hiwa-hiwa lang, hiwa-hiwa. Diba? Masarap siya kapag ganyan ang pagkaluto ng itlog. Kesa yung ihahalo mo siya mismo ng hindi pa luto. Ayan guys. So, ihalo na po natin yung egg. Siyempre, ihalo-halo natin yan. Ayan. Imekos-mekos daw yan. Ayan guys, masarap na. Itlog pa lang yan. May lasa na po yan. Ayan, kapag naihalo na natin siya guys ng maayos. Ayan, lagyan naman po natin siya ng oyster sauce. Ayan guys. So, optional po yan ha. Nasa sa inyo kung ano ang gusto nyong ihalo. Pero dito sa amin, mas gusto namin haluan siya ng oyster sauce. Masarap din po kasi ang lasa niyan. At hindi siya super alat. Ayan. So, tansyahin nyo lang po kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Depende sa rice na nilagay nyo. Kung gaano karami. Ayan guys. So, ihalo lang po natin siya. Halu-haluin lang ng maayos. Ang bango na niyan guys. Nakakagutom na. Gutom na ako talaga. Ayan. Kasi may time na parang gusto talaga namin mag-breakfast ng ganyan. Siyempre nakakamiss minsan yung buhay natin sa Pilipinas. Ayan. Talagang hindi maiwasan na meron tayong sinangag sa umaga. Ayan guys, so ihalo na po natin yung ating kikiam. Ayan na siya guys. Super malasa na yan. Ayan, halo-haloin lang ng maayos. Ayan guys, ilalagay nyo lang po yung kikiam kapag talagang malapit nang maluto yung ating fried rice. By the way guys, luto naman po talaga yung ating rice. Siguraduhin lang na talagang mainit na siya. Ayan, syempre, hindi natin makakalimutan ang chili powder. Ayan, optional lang yan guys ha. Yung mga mahihilig lang sa maanghang ang pwede maglagay niyan. Kung hindi nyo po gusto ang anghang, skip nyo na lang po, wag nyo nang lagyan. Ayan, since kami ay mga Bicolana, syempre, talagang hinahanap namin yung anghang. Ayan, kasi iba yung pag kinakain mo, medyo may kumakagat na anghang sa lalamunan mo. Ayan, di ba? So, ayan na guys. Promise, masarap yan. I-try nyo. Ayan, syempre, huwag kalimutan lagyan ng green onion. Ayan, guys, masarap kapag mas marami pa yan. Dapat sana lalagyan ko siya ng green peas, pero wala akong green peas, so yan na lang po. Ayan, so ready na ang ating fried rice. Pwede nang kumain. Ayan guys, enjoy po kayo sa panonood. Siyempre, huwag kalimutan ilagay ang ating chicken loaf kasi yan ang aming partner para dyan. Ayan, bye-bye!